I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Mga kababayan, shoutout po sa inyo, magandang umaga. It's me again. Hello, Universe. Ayan, no, kung nakikita nyo ngayon, January 31, ito po yung rally ng iba't ibang grupo dyan po sa Ija Shrine. Correct me if I'm wrong, no? Ano po ang tema nila? Impeach Sara. Agay, nandyan ang magdalo. Ano pa? Bagong Pilipinas. Wow. Halo na ito, mga kababayan. Pula-puti ito. At dilaw. Di ba? Nako, ang dami to, mga kababayan. Doon pa sa pinakadulo. Sabi ko nga, no? Paano pa kaya, no? Ayan, Marcos at Duterte. Panagutin. pati si BBM sinasama din. Alam nyo kaya nila nasabi ito, pati si PBBM, kasi ang akala kasi nila, hindi ayaw ni Pangulong Marcos Jr. ang impeachment. Minsan, mga kababayan, isipin din po natin yung sinabi ng Pangulo. May dahilan kasi po yun. Kasi ngayon kasi busy ang mga congressman, election season. In short, after, pwede. Walang sinabi ang Pangulo na wag i-impeach. Wala po siyang sinabi. Ito lately nga 'di ba? Pro-impeachment siya, mga kababayan. Kaso lang po yung time. Gahol sa oras, mga kababayan, wala nang time. Kasi nga election season, busy. Ang mga mambabatas. Yan minsan hindi natin naiintindihan. 'di ba? Pupuprotesta kayo against sa Pangulo. Napaka-unfair po ninyo, mga kababayan, sa totoo lang. Napaka-unfair ninyo kung bakit. Kitang-kita nyo naman ang Pangulo, 'di ba? Wala naman sa kasalanan, mga bes. Nagtatrabaho lang naman siya. Bakit sinasalin nyo pa dyan sa karatulan nyo? Pag isa-isa lang, Duterte lang. Si Pangulong Marcos Jr., kung nakikita nyo rin naman ang kanyang pagtatrabaho, yung kanyang pagpupursige, 'di ba? Ngayon, nakikita nyo yung iba't ibang good news, international pa, na talagang believe sila sa Pilipinas under the Marcos administration, sa kanyang pamumuno, mga kababayan. Gumaganda po kahit papano ang ekonomiya ng bansa. Yung unemployment rate bumaba. Ay sos, kayo naman. Yung tulong niya po sa mga magsasaka, solido po yun, na hindi po nagagawa ni Cory Aquino, Gloria Macapagal, ni Ramos, ni Panot, ni Digong, sino pa? Guy, mahaba po yan, pinakadulo. Ang dami kaya nila. Well,
pagdating sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, pag ganyan mga panawagan, impeach, suportado po natin yan. Wala akong pakialam sa mga kulay nila or sino ang kanilang sinusuportahan. Ang basihan ko lang dito is pro-impeachment po ako, no? Dito po lang tayo magkakaisa pagdating sa pangungulimbat sa kaban ng bayan. Suportado natin po sila, no? It doesn't mean dilaw sila or kakamping na rin ako or dilaw, no. Hindi po. Solid Marcos loyalist po ako hanggang sa dulo po yan, hanggang sa mga kay Congressman Sandro Marcos. Forever po yan. Ang ibig kong sabihin, ito pong pinaglaban na pro-impeachment. Pro-impeachment, okay lang yun, walang problema. Pero kanya-kanya tayong sinusuportahan na pinuno ng politician, okay? Ano po ang kapalagayan nyo? Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Ayan. Di ba? Well, I think sana kung hindi sana election season, di baka tuloy-tuloy na po ang impeachment, ano? Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., hindi niya naman sinasabi na anti-impeachment siya. Hindi po pro-impeachment ng Pangulo. Ang sa kanya lamang is yung wala kasing time busy ang mga congressman at saka mga senador, election season kasi, wrong timing, ano. Pero who knows, baka after ng election uusad ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ulit-ulit na nangyayari sa bansang Pilipinas na to, lalo-lalo na sa ginagawa ng mga pamilya ng Duterte, kung paano kaya namin gusto ma-impeach si Duterte sa dami ng pinatay, sa dami ng ginawa nilang kasalanan, pagkamkam sa kayamanan ng Pilipinas, kung bakit naghihirap, lalong naghihirap ang katulad naming mga maliliit na manininda, lalo kami naghihirap dahil sa mga Duterte na kung saan kinamkam nila lahat ng kayamanan ng Pilipinas, lalong-lalo na asan ang pondo, asan na yung pondong tinago at hindi may labas-labas. 11 days, sa mo dinala ang pera, sa mo dinala yung pera na dapat para sa bansang Pilipinas. Ano ang nangyari? Bakit dapat ikaw makulong kayong lahat? Abusado walisin, Sara patalsikin, 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 abusado walisin, Sara patalsikin. Nako, ang dami yan mga kababayan, sobra. Ang haba niyan. Halo-halo na po yan Pula, dilaw, pink, lahat. Pagdating sa impeachment, yan, medyo nagkakakaisa. Pero kanya-kanyang suporta yan sa mga yan guys. Ang ibig ko sabihin, no? Iba't ibang kulay nandyan. Walang berde dyan, Pula, for sure, may pula dyan. Alam nyo, pagdating sa pagkamal ng pera ng bayan, dyan medyo magkakaisang Pilipino, no? Pero it doesn't mean ay kakampi na sila sa kakampi sila sa dilaw, no? Hindi. Dyan lang po, no? Kasi pera ng bayan ang pinag-usapan dito so kailangan talaga iparating sa pangkalahatan na kailangan ang pundo ng bayan gastos ng tama, hindi yung iwaldas. Tama naman po talaga. Kasi kung hindi ka nakabantay sa mga ibang opisyal na talagang nagkamal ng malaking pera, walang mangyayari. Kurakot dito, kurakot dun. Kailangan nakabantay lagi ang mamayang Pilipino pagdating sa kaban ng bayan. Kasi kawawa ang mamayang Pilipino. Sinong nagsasuffer? Tayo rin naman. Nagbabayad tayo ng on time sa tax. Although ang tax is batas, wala naman tayong karapatan na na magsumbat. Hindi, ang ibig ko sabihin, bawat Pilipino karapatan na magbayad ng tax kasi batas po 'yan. Ang ibig natin sabihin is kailangan kasi yung pera ng bayan gastos ng tama. May pakialam po tayo diyan pagdating sa pera ng bayan. Kasi kung hindi mo pupunain ng mga yan, ako, mamimihasa.
Baka mamaya gagayahin sila ng ibang politician. O sasabihin, total naman si ganito, nagkamal ng pera, ganito, gano'n. Wala. Walang mangyayari sa bansa. Ganito na lang tayo, kulilat. Kahit gaano kagaling ang isang pangulo, mamuno, tulad ni Pangulong Marcos Jr. Pero kung ganyan ang ugali ng ibang politician, magnanakaw, wala. Kawawa ang nasasakupan talaga. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Napakadami yan. Yan po ang pinaka-highlights na pinakita ko dito sa rally ng ng ating mga kababayan tungkol dito sa impeachment. Diyan po sa People Power Monument ba yan? Or it's a shrine? Correct me if I'm wrong. Ito pa yung ibang highlights guys. At tulad nung panalangin natin sa EDSA Shrine, ilang linggo pa lang ang nakaraan, pag tumingin kayo sa paligid natin, totoong dumarami at dadami pa tayo. Noong isang araw, sabi natin, 5,000 ang target ngayong araw na ito. Pero kanina, nung nagsimula tayo, lagpas 5,000 na ang tao. At kapag tingnan mo ang paligid dito sa EDSA, umaapaw na tayo dahil umaapaw ang panawagan ng tunay na nagkakaisang sambayanan. Impeach! Impeach! Impeach Sara daw! Impeach! Impeach! Impeach Sara daw! Impeach Sara daw! Mga kasama, ang nagkakaisang tanong natin sa araw na ito, anong petsa na? Sabihin nyo nga! Anong petsa na? Yan po ang tanong natin sa mga kasama ko sa House of Representatives. Anong petsa na? December 2, matapang na pumunta sa Kongreso ang mga complainants mula sa first impeachment complaint. At sumunod doon yung second at yung mga kasama nating matatapang mula sa third impeachment complaint. Sabi natin, kinakailangang aksyonan agad ang complaint na ito. Dumaan ang Pasko. Dumaan ang bagong taon. Natapos pati Chinese New Year pero natutulog pa rin ang impeachment complaint sa Kongreso. Mga kasama, alam ko na sa araw na ito, pambihirang tapang ang kailangan ng bawat isa para umalis sa ating mga bahay, lumiban sa ating mga trabaho at pumunta dito sa EDSA. Sana sa araw na ito, mahawahan ng tapang ng sambayanan ang mga nasa Kongreso. Payag ba kayo doon? Tapang, political will. Huwag magpabuli ang House of Representatives. Huwag matakot. Gayahin ang taong bayan. Ngayon, naninindigan. Dahil malinaw ang ating panawagan, ang pang-aabuso ni Sara Duterte sa kapangyarihan, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang pandarahas ng pamilya Duterte, tulad ng bills natin, may due date. Matagal nang tapos ang due date ng mga Duterte at ang panawagan natin sa Kongreso, matagal na ang na-file ang impeachment. Kailan gagalaw ang baso? Sabi nila, wala na daw panahon. Hindi tayo naniniwala dyan. Bawat oras, bawat araw na lumalampas na pinapayagang manatili sa pwesto si Sara Duterte, bawat oras at bawat araw yan na napupunta sa panganib ang Pilipinas. The Vice President is a heartbeat away from the presidency, tandaan natin. Si Sara Duterte ay clear and present danger sa ating demokrasya. Si Sara Duterte ay panganib sa kaban ng bayan sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya ang ating panawagan ngayong araw na ito, humugot ng tapang ang Kongreso mula sa tapang ng mamamayan ng sambayan na nagkakaisa ngayong araw na ito. Kaya mga kasama, iparating natin sa House of Reps
doon sa batasan. Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach Sara now! Sabay-sabay, mas malakas. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Mabuhay po kayong lahat. So, yun mga kababayan. Ayan, nakikita nyo yung mga karatula. Aha. Tulad nga na sinabi ko, halo-halo na po yan ang nagrarally dyan. Napakarami po yan mga kababayan. So, and that's it for today's video mga Beshwa. See you again on my next uploads. Bye and babush! Follow me guys. Impeach Sara. God bless Philippines.